to boys, good morning. Ang client natin ayan, patating pa lang. Camry Max din, kagaya ng Altis din sa dulo. Kung mapapansin nyo, lowered na siya. Ang ginawa niya is modified shock and putol spring sa likod. Pero hindi siya happy, bottom line. So nandito siya to correct everything. Mamaya explain natin kung ano yung mga pros and cons ng ganyan. Guys, modified shock, so fender gap niya, sukatin na rin natin for comparison. One finger yung front, then eto yung concern ni boss, nagra-rub siya sa likod kasi ayan, wala na, zero gap or almost negative gap. So yan, correct natin yan kasi pinutol lang yung spring sa likod and hindi talaga yan advisable. Kung bakit, mamaya explain natin. So guys, pakita lang natin yung difference, no? Galing si sir sa modified shock, which is ito. Yung pagkaka-modified ng shock niya, sayang, okay pa naman, no? Maganda pa yung stroke niya. Ang modified na ginawa sa kanya, dalawang klase kasi yung ginagawa ng mga modified shocks. Dalawang klase yung paraan. Either ito ang ibababa para bumaba. Ito, dito tayo. Ito, stock shocks to eh. Ito, ibababa yung clutch plate para bumaba, or ito itataas. So ang ginawa sa kanya nung shop, ito yung tinaas. So cons ng mga ganito, ito kasi may mini-maintain yan standard para dun sa mga kung magpapalit ka ng mga malalapad, malalaking wheels, walang magiging problema sa mga clearances. So ito lumapit, so na-experience din ni sir na ito tumatama na dun sa gulong. So yung iba pinapalo yan or magpalit ka ng tamang mags and offset just to accommodate ito. Unlike kung magko-coilovers, ito comparison lang, ito may second hand coilovers tayo dito. Wala lang budget si sir kasi for coilovers. So unlike coilovers, wala yang ganyan. So clearances, kahit magpalit-palit ka, angat baba ka nito, palit ka ng gulong, walang issue sa rubbing. So design kasi siya for that purpose. So kagaya nitong stock, design yan dyan sa mga clearances na yan. So pag minodified mo just to lower your car, yan yung mga cons nyan. Okay? So buena si sir, nakabili pa siya ng kahit medyo mura na stock shock sa tropa daw niya. Kasi pag nilagay natin yung lowering spring dito, one finger gap na nga lang siya, lalo pa yung bababa, so lalo siya magkakaproblema. So for those na naka-modified shock, we encourage na kung gusto nagtitipid kayo, bilhin lang kayo sa surplus basta okay pa yung condition, or brand new, or kung sa amin kayo bibili, meron din naman. Okay, so yan ang papalitan pagka babalik nyo kasi sa stock shock, kasi yung LNT is designed for standard shock or stock shock ng BUs nyo. So yung LNT, yun, yung springs na yun, hindi yan generic spring. So per car make and model, iba. Okay, kung may budget kayo, ito coilovers. So additional to that, kaya pala nagdesisyon si boss na magpa-modified siya kasi usapan daw is 3.5 lang. Ang ending, magkano boss ginastos nyo? Ending? 6.5 nung nando na, kasi nga daw kailangan ganyan. So wala na nagawa si boss. So yun, mamaya dun pala sa rear, para sa mga magpapaputol spring, modified shock, ingatan nyo to kasi ito kailangan to sa rear. Ito yung lower rear spring rubber or seat, or basta ito yung sa pin sa likod. Ito kasi may purpose to. So kasa nasa 1,000 plus ang ano nito sa Shopee, nasa 400. Si boss nakakuha ata 300 isa. Ito kasi itong purpose nito para nakapwesto yung spring. Ayan, dyan. Dito. Nakapwesto siya dyan in place. Kaso pag pinuputol yung spring, mamaya papakita namin sa yung pinutol na spring, hindi na nila maipasok dyan.
So tinatanggal nila to. Ang masama, hindi binabalik sa kliyente. Tapos pag hinanap na ng kliyente, wala na raw or nahihirapan pa sila maghanap. So kung kayo magpapaputol spring, dahil wala kayong budget sa lowering spring, kunin nyo to, tabi nyo to kasi mahal to at mahalaga to at may purpose to. Okay? So friendly advice lang, no, wala naman nagmamadali sa inyo para i-lower yung auto nyo. So wala kayong budget, kaysa mapagastos kayo lalo ng ganyan, di mag-ipon muna. So guys, ito yung rear niya. Ayan. Ito yung putol spring. Walang kahirap-hirap. Pagka ginak mo, laglag ka agad yan. Yan ang problema ng ganyang modification. Pag yung nasa daan ka tapos bigla ka nalubak, may chance na mahulog yung spring mo. Sabi nga ni boss nung client, meron siyang kaibigan, ganun yung nangyayari. So ayan, ito yung tandaan nyo, yung pinagkakabitan ng spring nito sa baba, yan yung catch plate na yan, kailangan yung goma dyan pagka magkakabit ng lowering spring, kasi ito design talaga to pang Vios, specifically for Vios. Ayan, may nakalagay pa Vios rear, yan. So, kailangan natin yan. So, buti na lang nakabili si boss ng second hand na goma. So, kung magpapaputol spring kayo, tabi nyo yun para just in case magka-budget na kayo pang LNT spring. Kailangan kasi natin yan. Okay? Yan. So, guys, yan yung purpose ng goma. Para sa positioning ng spring, saka para hindi din mahulog. Okay? So, importante yan. So, kung magpa-putol spring man kayo, huwag nyo papalis yan. Kung wala mong silbihan sa putol spring, iuwi nyo lang yung goma. Okay, kasi mahal din yan. Ayan. Okay. So, tinanggal muna namin yung spacers. Pacheck namin kung okay kay boss yung drop. Kasi isang reason din yun, kaya siya nag-wrap. Ang Camry Maxi 17x7 8038. So guys, na-install na natin yung mga spring. So front, one finger gap, single BBTI, walang goma yung shock niya. Then yung rear, ayan, luwag yung one, pero considered saktong one niya. Kanina wala siyang gap, halos negative. So wala tayong ginawang magic, hindi pinalitan yung shock, tinanggal lang yung putol spring. One finger gap, maluwag dito. Ayan, one na masikip. Ganyan talaga ang drop niyan pagka naka 205, 45, 17s kayo. Kasi the larger the wheel, the smaller yung feather gap. Pero mas mataas pa rin yung ground clearance nito compared dito sa naka 15. Ito coilovers to, yung BUs natin. Ito, alos 0.5 yung front, 1 yung rear. Pero mas mababa ang ground clearance. Ito, gawa nga ng 15 inch lang siya. Okay, mag-road test muna. Ingat. So, okay na. Nag-road test kami. Wala na yung mga ingay-ingay. And mas maganda yung drop ngayon. Ayan, may one finger gap kahit sumakay siya. And, yun. So,
Paalala lang lagi, kung walang budget, mag-ipon. Kung nagmamadali, sige, putol spring. Pero ingatan yung mga stock parts. Huwag nyo iwawala. Huwag nyo pamimigay. Alright.